Tanggal na sa serbisyo ang mga pulis na nahuli sa CCTV na manoy nagtanim ng droga habang nagsasagawa ng raid sa isang establishmento. At ayon kay NCRPO Chief Director Oscar Albayalde, agad na pinag-utos ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pag-alis sa mga ito sa pwesto at ilipat sa holding and accounting unit ng PNP. Anya sa ngayon ay nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil sa naturang insidente. Matatandang ipinakita ni Senador Panfilo Lacson kapon sa Senado ang naturang video. Nanawagan naman si Senador Lacson sa PNP, pambansang pulisya, na mas paigtingin pa ang kanilang hakbang laban sa mga tiwaling pulis. And now, ito, pinadala lang to ng isang kakilala ko who doesn't want to be identified. Pero very vivid ito. Pinasok yung opisina. Anyway, we'll show it, ano? Let the video speak for itself. Ready ba? May mauna rito, may backpack, magpa-plant ng mga shabu, and then papasok yung raiding party. These are police officers. Tapos ninakawan pa ng equivalent to 7 million pesos, and then nag-cuff up pa ng another 2 million. Look. Naka-backpack ko. These are police officers, ha? Please show that part where yung shabu was being planted doon sa mga drawers. Before the raid was conducted. Nagnanakaw pa. Tulad ng golf club. Sino nagnakaw ng golf club? Sir, ma'am, si Attorney Dumlao po.
Look, October 26, no? October 26, 2016. Anyway, there's really need to strengthen your counterintelligence efforts, di ba? And, experience will tell us kung wala kay special unit in charge of checking on our own people, medyo mahirap. I would suggest that you create a composite unit, composed probably of IG, CIDG, maybe AKG, or even yung anti-illegal drugs. No? Chosen people who will implement your counterintelligence efforts and pounce on our own people who are committing shenanigans. Kasi kung walang definite o walang special tasking na ibibigay at walang specific unit, baka mas mahirapan ka talaga mag-monitor. And kung based on your own information, meron na kayong mga listahan din eh. Di ba sabi mo kanina, may mga listahan na ito, mga suspects na ito eh. Ito yung mga tinitingnan natin, ito yung sisira sa PNP. Pero kung walang focus na effort, medyo mahirap. So if I may suggest, maski 100 people siguro, you can create a composite team. No? Several teams based on reports from civilians, makaka-create kayo ng pattern eh. Hindi ba? Pag may pattern na, say, ang notorious na lugar, Ongpin, di mag-surveillance na doon. And then find out if you can get them in the act of committing, say, extortion or no. It will take time, but it's not too late to start. And I will tell you, marami kayo mahuhuli and matitigil yan. In due time, pag alam na talagang seryoso at meron nakapokus na mga operatiba, mahihinto yan. You should know that because trabaho mo yun sa Mindanao eh. Di ba, minsan, nakwento mo pa sa akin na yung general nga natakot sa'yo, chief inspector ka eh. Kasi mukhang galing sa massage parlor ba o sa nightclub. Na makita ka, nagtatakbo pabalik doon sa kanyang van, di ba? Ayaw makita kasi alam na nasa PAOK TF ka noon. Di ba? So, Yes, sir, yung ganon, di ba? Pagka alam nilang yung Chief PNP, yung ears niya nasa ground, they will be more careful. And in due time, they will behave. So, Mr. please. Chair, Siya na muna. while we are at it, kasi we're just talking here about the incident involving Mr. G and then yung mga other cases pa na minention po ng ating chair. Huwag naman ho natin kalimutan yung mga 7,000 plus na hong mga victims of what I would call summary killings in EJ case. Of course, I don't expect you to agree with me na these are all cases of EJKs or most of them are EJKs. Wag ho natin kalimutan yon. And I would want to implore the Chief PNP to look into reports that dyan sa mga operations na yan, na mga targeting suspected drug pushers or drug traffickers or drug users, may ilan-ilan na po yung mga nakarating sa aking information na ang unang mga pumapasok ay isang grupo ng mga armado na mga hindi naka-uniforme at mga naka-hood o naka-mask.
At yun ang talagang papatay o pumatay dun sa target. Pag nakita na yung target, either natutulog o ano, ihiwalay sa pamilya, ilalabas dun sa kwarto at maririnig na lang nila, putok, patay na. And then of several minutes later, meron kang dyan na papasok yung isa pang grupo na unipermado na, meaning regular unit na. At yun ang aako ng insidente. Have you heard of those reports? Just now, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. I will check into that, Your Honor. Several na po yun. Yes, Your Honor. Thank you for that information, Your Honor. Yeah, and if I may add, siguro baka pwede mag-request ka kay Secretary Aguirre ng prosecutors na naka-detail na sa ating mga units para mabilis. And they can also give legal advice sa evidence gathering. Anyway, wala naman siguro tayong binabiolate kasi wala pa namang preliminary investigation. Para lang kung may linkage yung law enforcement plus yung prosecutors na pwedeng ma-detail sa PNP, mas mapapadali yung ating prosecution.